Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to magpo-phone comparison tayo between sa dalawang pinakamabentang iPhone sa Green Hills, ang iPhone 11 Pro Max and the iPhone 12 Pro Max. Ano kaya ang perfect na iPhone na pwede nyo mabili ngayong bare months na? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, super bilis talaga ng panahon mga ka-J-Vlog. Biruin yun, magbe-Burma sa po. So, September na at syempre magbe-birthday na ako sa September 7, 2023. So, comment down below kung ano ba sa tingin yung edad ko sa September 7, 2023. At syempre, stay tuned lang mga ka-J-Vlog dahil birthday ko at mag-aanib na po ang The J-Vlog Stories. Magpa 5 years na po ang The J-Vlog Stories sa YouTube. Magpapa-giveaway tayo syempre. So, stay tuned lang po sa ating pag-giveaway dito sa ating YouTube channel. Parang celebration na rin of course sa aking birthday. So yun nga, marami pa rin nako-confuse ngayon sa pagbili ng iPhone na second hand of course sa Green Hills. Kung ano ba ang maganda, iPhone 11 Pro Max ba or iPhone 12 Pro Max? So nag-decide akong gawin tong video na to dahil yun nga, syempre parati rin ako nandun kay Ate Mayet. Nakikita ko rin na medyo yung ibang customers ay naguguluhan kung ano bang magandang bilhin. Mag-12 Pro Max ba sila or mag-11 Pro Max? Kasi yung price difference sila mga J-Vlog ay nasa almost 10,000 pesos. So, syempre, mahirap din ang buying decision na yan. Kumbaga, so kung magdadagdag ba kayo ng 10,000 para doon sa mas magandang specs or doon lang kayo sa budget side, kumbaga, para makatipid. So, yon, ginawa ko tong video na to para makatulong din po sa inyo. And syempre, yung dalawang smartphone na yan ay na-review ko na po yan ngayong 2023. So kung gusto nyo pong panoorin yung review ko sa iPhone 11 Pro Max and sa iPhone 12 Pro Max, check nyo lang po yung ating throwback series. So yun, sa pricing muna tayo. So syempre, sa pa ba tayo makakabili ng mga iPhones sa very affordable at budget meal lang? Dito lang yan sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, 2nd floor, Green Hills, San Juan City. Ang stall nila is XA5 po. So yon, sa pricing muna tayo. The iPhone 11 Pro Max 64GB ay nagkakalaga po kay Ate Mayet ng 25,000 pesos. Tapos yung 256 ay nagkakalaga ng 29,500 pesos. Tapos sa iPhone 12 Pro Max, yung 128GB ni Ate Mayet ay nagkakalaga ng 37,500 pesos. Tapos yung 256GB ay nagkakalaga ng 39,500 pesos. So kung makikita nyo naman, very affordable na lang ang iPhones today dahil syempre nung lumabas to, nung kasagsagan nila, the iPhone 11 Pro Max or the iPhone 11 series ay lumabas ng 2019 at yung iPhone 12 series ay lumabas ng year 2020. This is the pandemic iPhone po, yung iPhone 12 series. So yun mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo almost 10,000. Kung mapapansin nyo, isa is 10,000 difference sila when it comes sa 256GB. Tapos base variant nila which is yung 64 sa 11 Pro Max and 128 sa 12 Pro Max ay almost 10,000 pesos din ang price difference. Pero yun nga, sa base variant, medyo nagkakaiba na sa 11 Pro Max and sa 12 Pro Max. Dahil yung 11 Pro Max, ang base variant niya is 64GB compared sa 12 Pro Max. Good news dahil kinalimutan nilang 64GB. Ginawa na nilang base variant, ang pinaka minimum is 128GB na po. So yun mga J-Vlog, kung nasa tight budget pa naman kayo or may specific budget naman kayo, the iPhone 11 Pro Max can deliver a good performance ngayong 2023. Nag-game test ko na yung 11 Pro Max and still the Apple A13 Bionic chip ay isang powerful chipset pa rin yan ngayong 2023. Reliable very relevant pa rin siya ngayon sa market dahil support pa rin neto ang iOS 17. Pero yun, nag-game test ko ang iPhone 11 Pro Max ngayong taon. Okay pang performance, kayang-kaya i-handle ang Genshin Impact at ibang games sa matataas sa settings. So biruin nyo na, mag-4 na taon na po ang iPhone 11 Pro Max. Pero ganyan pa rin po siya ka-powerful. Kamusta naman yung mga kasabayan niyang Android smartphone noong year 2019? Nasa na sila, di ba? Pero ang iPhone 11 Pro Max still alive and kicking pa rin when it comes to software update and when it comes to gaming performance ay solid pa rin po. Of course, ang 11 Pro Max and 12 Pro Max, nagamit ko po yan for vlogging.
So, sa mga vlog ko ng year 2019 or 2020, asahan nyo po 11 Pro Max or 12 Pro Max po ang ginagamit ko dyan. So, ganyan po kaganda ang camera performance sa mga iPhones today. Even ngayon, sa pag-shoot natin, iPhone 14 Pro Max na po ang gamit natin. So, syempre, pa-level up ng pa-level up ang mga camera. Kaya kailangan natin mag-level up din ng vlogging tool. So, yon nagamit ko ng 11 Pro Max and 12 Pro Max as my daily driver, and of course i-review ko na rin sila ngayong 2023. So yon, 11 Pro Max is merong Apple A13 Bionic chip compare sa 12 Pro Max na merong Apple A14 Bionic chip. So mas upgraded yung chipset sa 12 Pro Max, mas pinaganda nila, mas power efficient dahil mas maliit na lang po ang chipset nito. Dahil sa 11 Pro Max sa Apple A13 Bionic chip, meron siyang 7 nanometer compare sa 12 Pro Max na which is merong Apple A14 Bionic chip na merong 5 nanometer. So meaning mas maliit po ang chipset, mas power efficient po siya when it comes sa battery din. So yon, ibig sabihin yan, mas maganda rin ang battery performance or battery life ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. Pero yun ang side na to, when it comes sa milliamp hour, mas malaki po ang storage, mas malaki po ang battery capacity ng 11 Pro Max dahil meron siyang 3,900 plus milliamp hour compare sa 12 Pro Max na meron 3,600 plus milliamp hour. So yon, I think may in-explain si Apple when it comes sa ganyan. Bakit mas mababa ang milliamp hour capacity ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max? So yun naman ang pinagmamalaki nila, kahit na mas mababa ang milliamp hour capacity ng 12 Pro Max sa 11 Pro Max, mas power efficient naman po siya. Salamat yan sa 5 nanometer na Apple A14 Bionic chip. So asahan nyo na kahit na mas maliit ang milliamp hour battery capacity ng 12 Pro Max, mas maganda po ang battery life niyan compare sa 11 Pro Max. So I think yan yung in-explain din ni Apple when it comes sa ganyang side. Dahil kahit nasa 11 and sa 12, mas mababa po ang 12 sa 11. I think yung 12 nasa 2,800 something na milliamp hour niyan compare sa iPhone 11 na meron 3,200 something milliamp hour. So yun naman ang explain nila when it comes sa battery na mga 12 nila kung bakit bumaba ang capacity. Yun naman ang explain nila, mas power efficient yan dahil mas mababa or mas maliit ang chipset kumbaga ng 12 series dahil sa Apple A14 Bionic chip. Pero ito maganda dito, sa 12 series kasi mga ka-J-Vlog ay complete redesign na po ang nangyari when it compare sa 11 Pro Max. Binalik na ni Apple ang box type na design sa 12 Pro Max na makikita po natin yan sa iPhone 4 and 5 series. So for me, mas gusto ko yung design na ganito, yung box type, na miss ko talaga yung design ng iPhone 5. So binalik nila yan dito sa iPhone 12 series. So compare dun sa 11 Pro Max na yung design niya ay pa-curve na na-adapt niya of course or nagamit niya yung mga design ng nagsimula yan sa iPhone 6 series. So yon, nag-stop na yan sa 11. Complete redesign na when it comes sa 12 pataas. Yung box type na po sila na I think mas okay po yung ganitong design. I think for me, mas okay yung ganitong design. Syempre, nagsimula din. At ang maganda rin doon, mas malaki rin po ang screen size ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. Dahil sa 11 Pro Max, meron siyang 6.5 inches compare sa 12 Pro Max na merong 6.7 inches. So yon, expect nyo na, so yon, mas maganda yung magiging viewing experience nyo when it comes sa 12 Pro Max dahil mas malaki na yung kanyang screen size, kumbaga. Pero when it comes sa display quality, same na same lang naman po sila. Na meron Super Retina XDR OLED display. So syempre maganda yung display ng iPhone 11 Pro series na experience ko na yan. So pro performance talaga mabibigay ng 11 and 12 Pro series. So when it comes sa camera performance naman, syempre may konting level up dito sa 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. Makikita pa lang naman yan sa camera module na. Mas malaki na yung camera module ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. Pero same lang naman po sila ng megapixel na ma-offer, which is 12 megapixels. Nagkaroon lang ng mga slight revamp when it comes sa camera, tulad na lang na mas mababang aperture ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. F1.8 sa 11 Pro Max. So meaning, mas mababang aperture, mas maganda po ang performance niyan sa low light. And sa optical image stability, and sa optical zoom. Mas better ang 12 Pro Max dahil 2.5 times optical zoom compare sa 11 Pro Max na 2 times optical zoom. Pero when it comes sa resolution ng video taking or video shooting, pareho lang sila na kaya ang 4K
video recording up to 60 frames per second, mapa rear or front camera. So ulitin ko, rear, yung tatlong camera ng 11 Pro Max and 12 Pro Max ay same lang naman po ng megapixel, 12 megapixel, pati po front ay same din na 12 megapixel. Nagkakatalo lang sila when it comes sa short revamp or sa mga slight revamp ng camera performance ng 12 series. Mapapansin naman na may revamp din yan when it comes sa quality ng shooting, camera performance, of course, sa photos, and of course, sa lente pa lang, makikita nyo na nag-improve dahil mas malaki na ang lente ng 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. When it comes sa gaming naman, mga ka-J-Vlog, both phones ay kayang-kaya pa rin yan sa gaming dahil Apple A13 ay kayang-kaya pa rin mag-handle ng mga heavy games na nag-iintasan natin yan. Mas lalo na, of course, ang 12 Pro Max. So, when it comes sa gaming, kung gusto nyo ng medyo mas magandang performance at paniguradong mas tatagal ang software update dahil mas advanced ang chipset, 12 Pro Max po tayo. Pero kung satisfied naman na kayo sa mga kayang i-handle ang mga games lang, 11 Pro Max, kayang-kaya pa rin yan mag-handle, even Genshin Impact sa mga matataas sa settings, even ML, high settings, COD, PUBG Mobile, kayang-kaya pa po mag-handle ng mga heavy games or ng games ang iPhone 11 Pro Max sa mataas sa settings. So, yun talaga ang ilalaban ng iPhone when it comes sa tagal ng software update and of course sa outstanding performance ng kanilang chipset. Biruin nyo, mag-aapat na taon na itong smartphone na to, pero napakabangis pa rin when it comes sa gaming performance and of course sa camera performance. So, yun magandang i-remind sa inyo na si 11 Pro Max ay 4G, si 12 Pro Max ay 5G. So, nandito na tayo sa conclusion. So, yun mga J-Vlog, kung meron pa naman kayong budget, I think mas okay talaga ang 12 Pro Max. Dahil yun nga, 5G na siya. Una sa lahat yan. Kumbaga, future-proof ng 12 Pro Max. Mas tatagal po ang software update niya dahil mas advanced ang chipset niya. Matic yan. Power efficient ang 12 Pro Max dahil sa 5 nanometer na Apple A14 Bionic chip. Good, mas maganda ang camera performance, of course, dahil sa improved na camera niya. Mas malaki yung screen size niya dahil 6.7 na siya compare sa iPhone 11 Pro Max na 6.5 inches. And of course, complete redesign na rin ang iPhone 12 Pro Max. Yung for me na mas naging more premium looking yung 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max. Pero yun, so yun, syempre, para sa akin, mas okay na 12 Pro Max ang bilhin nyo ngayong 2023. Pero ito 11 Pro Max, okay na okay pa rin yan. Napakabenta pa rin yan sa Green Hills. Kasi naman, yun nga, unang-una sa lahat, meron pa siyang software support. Mas mura siya ng di-hamak sa 12 Pro Max ng napakalayong presyo. And of course, yung Apple A13 Bionic chip and yung camera performance ay still napakalupit pa rin ngayon 2023. So yun mga J-Vlog, kung may specific budget lang naman kayo at gusto nyo mas makatipid, I think 11 Pro Max ay okay pa rin naman yan para sa inyo ngayon 2023. Pero sinasuggest ko sa inyo, ang kunin nyo na is the 256 gigabytes. 64 gigabytes, ilan-ilan lang bumibili niyan, yung mga hindi naman power hungry when it comes sa storage. Pero kung mahilig kayo mag-pics, mag-picture, mag-vlog, mag-camera, mag-games, I think 256 na talaga ang perfect storage sa inyo. 64 gigabytes ay napakababa na po niyan when it comes sa mga ganyang aspect. 64 gigabytes, marerecommend ko lang yan sa mga, social media lang, konting pics, konting vids, and may mga backup naman sa iCloud, di ba? At kasi malayo rin ang difference nila, I think, nasa 3,500 pesos din, di ba? So, 3,500 pesos, ganoon naman ang i-jump na storage, okay na rin ang 256 gig na 11 Pro Max. Pero yon, tulad ng sinabi ko kanina, kung may certain budget, kung meron naman kayo extra budget na kaya pa naman i-push ng mas konti, okay na okay din. I-suggest ang 12 Pro Max para sa inyo. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung phone comparison natin between sa dalawang pinakamabentang iPhone ngayon sa Green Hills, the iPhone 11 Pro Max and the iPhone 12 Pro Max. So syempre, saan pa tayo bibili niyan? Wala nang iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadget, 2nd floor Green Hills, San Juan City, stall XA5. So hintayin po kayo ni Ate Mayet sa Green Hills kung nakapag-decide na kayo kung anong bibili nyo sa dalawang smartphones na to.